Okay, so for this tutorial, tuturo ko ngayon kung paano gagamitin yung pag-check, no? Paglagay ng stat sa mga nag-manual checking or nag-yellow paper. We understand na medyo maraming issues ang FLB such as inaccurate checking. So that's why next time, ito na siguro yung gagamitin natin, yellow paper na lang, no? So, ayan, no? So first is to i-click lang natin tong yellow na to. So it will gonna direct you into a file wherein the student were gonna encode their answers. Madali lang naman kasi 1 and 0 lang, no? Pag 1, tama, 0 pag mali or blanco yung sagot ng student. So after checking, dito sila mag-encode. Now, first of all, bago natin i-copy natin yung file per section, no? For example, merong section for Socrates, for Aristotle, for Democritus, for Voltaire. Isang section kada file, no? So again, another one is to better use your personal email rather than the DepEd QC email. Bakit? Kasi ang daming nire-restrict, no? Baka yung student naka-sign in sa phone niya by email or hindi naka-DepEd, at least mabilis lang siya mag-encode. And then, uh, gagawin natin is to file and then nagagawa lang tayo make a copy. So pag nag-make a copy ka, perhaps pwede mo i-check yung share it with the same people, copy comments, or basta make a copy lang. And then make a copy. And then after nun, pangalanan natin no, kung ano ba yung section na gagawin natin dito. So first, so possible, for example, copy of student encoding SHS. Gawin natin, for example, Democritus. Chemistry. Sige, ano na lang. Democritus Personal Development. Okay? And then, second quarter. And then, after nun, isi-share natin, double check lang natin. Makita natin to share. And then, anyone with the link, no? Anyone with the link, and then make sure editor. So, ito yung kakopy natin. Copy natin to. Copy. And then, itong link na to, yung isend natin sa mga students para i-edit. So, pwedeng sabay-sabay na sila mag-edit kasi take note, kapag share natin, nakaano naman siya, no? Share. And then, anyone with the link, then editor. Make sure editor, no? Pero I think automatic na to, no? So, pupunta na tayo sa Messenger and then ito yung send natin sa bata. Now, again, ang i-instruct natin sa mga bata, for example, ako yung bata, no? Ang i-instruct natin is to have, for example, student 1, student 2, dito ka mag-encode ng mga answer mo. For example, tama ka. For item number 1, it's tama, it's 1, and then 0, 1, kapag tama, kapag 0, mali, no? Kapag halimbawa, na-edit ng bata, nilagay niya 2, hindi naman siya tatanggapin. So don't worry kung basta 1010 lang tatanggapin. Or for example, kung nag-worry kayo, what if na bago ng bata yung formula, hindi niya mababago yan, no? Kasi nga nakalock siya. So kahit for example, tingnan natin dito, hindi niya mababago yan. So yun lang po, no? Ito yung gagawin natin. I-share natin itong link na to and then yung bata yung mag-encode. Yun. So for example, nakompleto na natin yung mga bata. I think up to 37 yung mga bata na-encode na nila na 110. So actually tapos na po. Bakit? Kasi pag titignan natin sa Form 2, meron na po tayong data sa Form 2. Yan na po, no? Yan yung pinaka-data nila and sa Form 1. So ang gagawin nyo na lang po is papalitan nyo yung number of students who took the test. For example, we have 37, no? I think pag pinindot nyo to, hindi nyo yan mababago, no? Kasi yan yung naka-record doon. Ito naman is yung total enrollment. So for example, ang available sa atin is 40. Ibig sabihin, tatlo yung absent. Lagay natin. Test just actually kahit hindi naman to, no? And then subject area, personal development. Type lang natin ito.
Ito na po yung bibigay natin sa statistical coordinator natin. Tapos na po, no? Na-compute niya na yung frequency of error, yung ranking, value. Wala na po tayong gagalawin. And tally naman po, no? So for example, meron tayo from the encoding of the student. Halimbawa lang, no? Na-leave niya as blank to. Halimbawa, hindi niya nilagyan, no? Yung item number 9, pag pinahanap niya yan sa bata, so wala, no? Pipink naman siya, so madali siyang hanapin kung saan na-skip ng bata. So pagdating dito kasi sa form 1, hindi magtatali yan. You can submit this since that is not tally. So ang gawin niyo po is balikan niyo po yung in-encode ng bata, hanapin niyo po yung naka-pink kasi dito po siya hindi nakapag-encode. Yun po. So pag kumpleto na, pag titignan natin yung form 1, tama na po to. Okay, so yun na po. Yun na po yung sasabit natin. Now, what if kayo po yung statistical coordinator? Kayo po yung magko-collect ng bawat subject. So, paano nyo po malalaman kung kayo yung statistical coordinator? Hanapin nyo po dito sa pinaka-files natin. And then, hanapin nyo po yung personal development. For example po, no? Personal development. And then, i-click ko po dito. And then, click ko na to. Now, as a statistical coordinator, hindi po tayo mag-e-edit dito, no? Hindi po tayo mag-e-edit dito. Dito lang po tayo mag-e-edit. So, punta lang po tayo dito sa part na to. Okay? And then, tignan natin yung files, no? Isa-isahin natin. So, number 1, 37 or yung enrollment natin, 40. So, itong lalagay natin dito, 40. So, punta tayo dito. Lagyan natin ng 40. And then, Democritus section. Yeah. And then, makita nyo po, itong pink na to, we have form 1 of frequency of error. So, punta lang po tayo dun sa binigay ni teacher. Or kung kayo po ang meron, so dito, form 1. Form 1, frequency of error. Copy lang natin, i-highlight natin. And then, after highlighting, Control C for copy. And then, punta tayo dito sa file na pink. And then edit, and then paste special values only. Yun. Okay. Kompleto na po, no? And then, punta naman tayo sa blue. So, nakaret pa siya, no? Hindi siya tally. Punta tayo dito sa blue. Students, number of students who got the row score. So, ulit, punta tayo dito. Number of students who got the row score. Anong form kaya ulit yun? Balikan lang natin, no? Tiyan. Ayan. Highlight ulit natin. Then, Control C. And then, copy natin dito. Hit, and then, paste special. So, nagtali na siya. Pero hindi pa po tapos yung trabaho natin kasi pupunta po tayo dito sa pink, no? Sa pink naman, hindi pa siya kasi okay, no? Bakit? Yung data kasi natin dito, pag tinignan natin, wala pa, no? Standard error, wala pa tong data na to. So, kailangan talaga nating fill upan yung form, yung pink part. So, kahit tally, kailangan pa rin natin fill upan yung pink part. So, punta ulit tayo dito. Sabi nung sa form, ano sabi niya? Form 2 scores. From form 2 scores. So, punta tayo to sa from form 2 scores. So, tayo dito form 2. And then, highlight natin tong score from highest to lowest. And then, i-copy lang natin. Pwede nga dito na lang. Copy. And then, dito, syempre, sa pink, edit, and paste special values only. Yun. So, yun o, tally na siya. So, makikita nyo po dito, nakatali naman. Again, hindi po kayo mag-edit dito sa part na to. And then, pag tinignan nyo na po yung data analysis, malalagyan na yung mean, standard error, median, and mode. Ayun po, no? Bali, again, if another section, lalagyan natin yung Aristotle. And then, same method pa rin po. Form 1,
yung sa pink. Bali, tatlo po to ha. Form 1 again, number of students who got the row score. And ito po, itong Form 2 score. So, saan po ito makikita itong lalagay natin? Dito sa separate file na finilapan ng mga estudyante kanina. So, ito, di ba ito yung mga finilapan po natin, finilapan ng mga estudyante. Ito po yung Form 1 na makikita natin. And then, Form 2. Yun po, no? And by the way po, kung may katanungan po kayo, is gusto niyo mapanood yung video, pinutin niyo po to, no? For those who do the manual check yung yellow paper, gusto niyo ulitin tong video na to, panoorin po natin itong part na to, itong part dito sa may yellow, and then, or pwede naman dito sa four consolidators. No? So makita niyo po kanina, nag-fill up ako ng personal development. uh, one section's encoded pero with no list master skills written. So, ang gagawin po natin is lagyan natin ng list master skill. So, for example, identify the self. Hindi ko alam yung topic po dito. Pero lagyan ko lang ng ano. Ayan. Siguro dito is, ano pa yung number 2? Sumunod. Number 3. Psychology of humans. Hindi ko po medyo kabisado yan. No? Pero pag titignan nyo po, pag na-fill up nyo na itong 10 list, mag-a-appear po din yan sa akin sa, ayan, ito po, no? With 2 list master skill and then nakatali. Okay po. So, ibig sabihin, pag meron na di ako dito, 1 and then tally and then with 2 list master skills, ibig sabihin, okay na po tayo. Okay? So, thank you very much po sa panonood.